Hello, good morning. Ngayon ay April 9, alas 9 ng umaga, so 9 a.m. Ito. Bigyan ko lang kayo ng quick update and inaasahan ko rin ngayon. Sige, quick update muna pala tayo. So ito yung mga for harvest natin next week. Pero dahil magmamahal na araw, iniisip ko or kung kakayanin, ma-dispose ko sila ng mga Sunday, this coming Sunday. So, ano yun, parang 5 days earlier. So, mga 37, 38 days, 39. Tama. Ayun, hanggang 39 days. Gusto ko ma-dispose ko na sila. Mostly siguro, hindi man lahat. Mostly kasi may pupuntahan din tayo ngayong mahal na araw. So, mag-visita iglesia. So, yan. Wala naman akong problema in terms nung nutrients dito sa taas. Ang pinoproblema ko yung nandun sa kabila kasi nga maganda yung sikat ng araw doon, although dito maganda na rin sikat ng araw. Ang problema kasing na-encounter natin recently is yung sobrang bumaba yung level ng tubig. So ang iniisip ko, ang pwede kong gawin is mag top up na kaagad tayo ng tubig. Siguro kahit mga 10 liters lang, 10 liters of nutrient solution kada box, para dun sa mga matitira, dun sa mga hindi ko pa mabibenta. And, ayun. So, yun yung plano natin for that. Pero ganito na sila kalaki. Ang mga, ano ba ngayon? Wednesday. So, mga 9 days before harvest. 9 days before 42 days old yan. So, yan. Malaki na naman sila. Maliban dito kasi ito, may problema siguro. Baka nasobrahan ako ng sa pH niyan. Kasi pag masyadong acidic, hindi nila na-absorb yung mga nutrients dahil sa pH level. So, mahalaga yun. So, ito. So, naman, pwede ko na itong i-harvest kasi ayun na, nagkaroon na siya ng start na siya magkulay. Yan. Or pwedeng pahinugin ko siya. Ito rin, nag-start na rin ito magsilay. So, okay na yan. Goods na yan for harvest. Ang iniisip ko ngayon regarding sa mga bell pepper ko is hindi ko muna sila itutuloy. Ayan yung mga bell pepper natin doon. Baka i-stop production ko muna or i-stop ko muna yung learning natin dyan. Kasi nga, mas gusto ko yung medyo mabilis yung turnout ng products natin. So yun. So, pero pinag-iisipan ko pa kasi sayang din naman ilang buwan na, diba? Pero yun nga eh. Ang isang problem ko kasi ito, yung kakaiba yung tubo nila. So, possible may kailangan pa talaga ako malaman in terms of growing them. Baka i-grow ko muna sila, ganun lang din, mga maliit-maliit lang na paso-paso. Anyway, ito naman yung taniman natin. So, may mga spinach dyan. Kung mapansin mo, ayan, spinach. Chinese spinach, basil, ito yata lemon basil, ayun ay sweet basil, yung dun sa kabila ay Thai basil. Then ito yung nasa pots natin na tawag dyan? Lettuce. Yan. So kung mapansin nyo rin, hindi siya ganun kalaki, parang, pero mas malaki naman siya dito. Parang halos lang pala. Yan. So pinag-aaralan pa natin yan, pero kasi syempre, di ba tulad ng sabi ko sa inyo, hindi naman ganun kataba yung lupa natin dito. So yun yung inaasikaso rin natin at the same time. So ito, in terms naman ng laki ng mga spinach, dito mas malalaki kumpara dito. Meron kasi tayong spinach dito eh. So meron tayong Chinese spinach dito sa kabila. Ayan. Kasi nyo, ayan. So pag inon ko pala to, ayan. Kaso mahina yung pressure eh. Pero kung malakas ang pressure niya, i-sprinkle yan doon hanggang doon sa kabila. So ngayon siguro mahina yung pressure. Ayan, mahina eh. Diba? O yan pala. Sa ganyan, ino-on ko lang siya. Pero hindi pa maayos eh. Pero i-improve natin yan. Kasi ngayong araw din, in-expect ko dumating yung in-order kong ganito. Hose na mas mahaba kasi kulang yung dati. Parang putol-putol na rin yung dati. Ngayon medyo naisip ko na kung paano gagawin ko. So yan. Mas maliliit yung ano nila, yung
itsura nila kumpara doon. Kasi siguro sa laki nung lalagyan, mas malaki kasi yung pots doon. Ito kasi mga ano lang polybags. So siguro dahil mas marami rin sila, yon agawan sila ng nutrients. So yun yung iniisip ko. Pero magkakaroon naman, susubukan ko rin patubuin yan sa hydroponics. And siguro ang pagitan nila is 1 inch lang per hole. Ganun yung iniisip kong setup para sa mga spinach natin. Pero nasa trial, itatry pa lang natin kumbaga. Wala pa talaga sa trial period, itatry pa lang. So ngayon, isa kasi sa problem din dito pag ganitong irrigation, ito medyo mahal, mga 4 na piso, sabi mo ng 5 piso, ganyan. So ang naisip ko, itong mga hose lang na to, ay bubutasan natin, tapos ang ginawa ko, nilagyan ko ng, wala pala akong example dito, binutasan ko, tapos nilagyan ko lang ng, yung wick ng kandila, yon siningitan ko lang para doon na lang siya magdi-drip. Tapos yung dulo, para stopper natin, tutupiin na lang natin siya yan, tapos iipitan mo. Pwede na siyang stopper. So yun yung gagawin natin dito, magkakaroon ng drip papunta doon, tapos dire-diretso doon. So ang plano ko, or yung ginagawa ko ngayon is 6 inches yung pagitan ng mga drip holes. Yun, drip holes. At yun yung plano. And dito naman, kaya ko pala gusto ko rin i-stop to is gusto ko magdagdag pa ng pipino. Siguro ito, kunyari, March 1. So March, dapat April 1, meron ulit tayong isa pa. Parang per month, ang tanim ko naman ng pipino. Yun yung iniisip ko pa lang hindi ko pa nagagawa. Kaya, yun. Gagawin pa lang natin. So kung gagawin natin ng per month, yung tanim natin ng pipino, tapos isang box siya, so 6 kada month. So, kailangan natin ng, hindi kasi 3 months lang to, tas palit na tayo. So, usually, kailangan lang natin 3 or 4 na box para lang sa pipino natin. So, iniisip ko rin kung paano natin siya papadali yung pag-aalaga in terms of yan, yung mga pag-trellis. So, yan, isip-isip pa. Ayan, ito. So, magpuprune na rin tayo ngayon. Ipuprune na natin yan. Hindi na natin hayaan lumaki yan. Ang magiging sides natin o yung side shoots natin dito na banda sa taas, lagpas sa akin para diretso na sila dun sa taas. Iniisip ko rin kung puputulan ba natin yung dulo para tumigil na sila. Siguro pag nandun sila sa pinaka sides, titigil na natin sila, tapos hayaan na natin yung side shoots na lang ang magbigay ng bunga. Yun lang yun pala yung nasa plano natin ngayon. Pero kung makita nyo yan, nagpa-flowering na sila, pero wala pa ako nakikitang bunga. Yan. And mas dumadami na yung pagdidilig ko sa kanila kasi yan dito mas kita na yung reservoir. So goods pa naman sa ngayon. So magdidilig pa lang din naman kasi ako after nitong video. And that's it. Yun lang naman ang i-share ko sa inyo. Ayun pala, petunia natin. Ayan. Ito pala yung itsura ng petunia. Yan. Ganda, diba? Isang buto lang yan, kaya nga magtatanim pa ako Ang ganda. Baka maglalagay din ako doon, tapos gagawin natin siyang negosyo na rin. Kumbaga flower. Meron tayong flowers. Ang maganda sa flowers kasi na yan, petunia, marigold, insect repellent. Kasi yan, may lemongrass tayo, which is insect repellent din. Pandan, yun, maghahanap ako ng pwedeng ma-propagate ng mga pandan. Marami naman daw sa palengke yung sabi ni nanay, yung may ugat. Tas, di ba parang parang aloe vera ang style ng pandan, di ba? Nagkakaroon ng side shoots. Hindi naman siya side shoots. Basta may umusbong ng panibago, tas yun yung pwede mong itanim ng itanim. So yun yung gagawin natin. Gagawin din natin ganitong setup. Ito, nakaalaan to pang mustasa, pechay, tsaka itong mga spinach natin yan. Kasi trial natin yan Tas yun dito rin, lalagyan din natin to sa kabila. So, inaayos pa natin. Kasi yung mga bakanting space, so papantayin ko lang. Then, paalam ko kay nanay kung pwede ko nang tanggalin yung kalachuchi. Yung kulay pink yung flowers, kulay pink na ganun. Na flowers. So, that's it. So far, so good. Ito yung may mga tanglad tayo dyan. Meron din pala tayong tanglad dito. Bisitahin lang natin din yung ating compost. Which is we're still learning sa compost. Ito yung tanglad.
Ito, nilagay ko siya dito kasi para pag magdidilig ako dyan lang. Tapos yan, moist pa naman yan, pero diligan ko na yan. Lalagyan ko lang ng tubig yan sa gitna. Parang hydroponic setup, pero tubig lang. Hindi siya nutrient solution. So, nilagay ko lang muna sila dito. Yan po, ang dami ko pang seedlings. So. Tapos ito, ba to? Ayan, ito kasi medyo napansin ko, medyo natutuyo ng mabilis. Kaya, ayan, tinakpan natin. Pero nagko-compost siya na maayos. Nung nakaraan, medyo mataas yan. Nandito yan sa level na to. Ngayon, baba na. Nung umpisa pala, hanggang mataas. Tapos dinagdagan din natin ng konting ganito. Ito kasi, more on dry na to eh. Mga dry matter eh. Pero dito, saan ba ako nagdagdag? May dinagdagan ako ng ano eh. Ito, dito pala. Kitchen scraps. So, balat ng saging, yung mga balat ng lettuce, kalamansi. Yan, bunga ng kalamansi, yan. Para magkaroon ng ano dito, ng green. Yung ano kasi itanglad, parang more on brown material siya. Pag tumagal eh, hindi talaga siya masyadong nagko-compose eh. So, yan. So, bala ko, yan, pag tagal-tagal, pag samasamahin na rin natin sila, yan. So, nakita mo, yan, to. Nilagyan ko to ng ano, galing dito sa kabila, or doon yata. Dito yata, yan. Kasi, ito maraming greens to eh. Galing sa ashitaba natin, galing sa mulberry. Yan. So, kailangan lang niya ng konting brown lang kasi masyado naman siyang moist. So, usually, yun lang naman ang setup natin dito. Bukas ko pa talaga haluin yan. Pinakita ko lang sa inyo. So far, so good naman tayo. So, may konting challenges. Pero, meron na naman tayong, ano, tawag dito? Paraan. Or way, kung paano natin siya solve. Then, titingnan natin kung yung paraan na yun is better. Yan. So, ito, hindi ko sure kung makaka-harvest ako nito within 6 weeks. Baka 7 or sabihin na nating 8 weeks. Yan. Siguro 8 weeks tong mga spinach natin. Pero, palagay ko, goods yan. Goods yan. Tapos, gagawa tayo doon. Kasi hindi naman natin siya masyadong patataasin eh. Kasi yung gusto natin mga hanggang dyan lang. Yan. Sakto lang siguro dyan. Tapos, cut na. Cut. Ang maganda dito kasi nagre-regrow to. Itong mga Chinese spinach natin. So, titingnan natin after natin makat kung gaano katagal yung next harvest natin sa kanya. Siguro kung 1 month lang, why not? Coconut, di ba? Tanim tayo na marami. Kung mapapansin nyo dito, hindi ko lang alam kung mapapansin niya. Hindi kita eh. Pero marami pa akong space doon, no, sa dulo. Yun, lalagyan ko ng mga seedlings, flowers, vegetables. Pero yung vegetables natin naka-tunnel setup. Hindi ko sure, napakita ko na yata doon kaso wala pang net. Hanapin natin, tingnan natin kung dito ay medyo kita. Ayan, makita nyo, ayan, yung taniman natin. Ang dami na naka-setup na styro, pero wala pang tubig yan. Lalagyan ko pa yan ng tubig today. Pero mamaya na siguro mga 3 PM kaya para medyo hindi na masyadong mainit. Pero kahapon kasi ang ginawa ko dyan, nag-activity ako, linis-linis, yan. Tapos, sinetup ko na sila dyan. Lahat naman niya may patungan na yung mga styro natin dyan. So, 12 yan. Pakita ko na lang sa inyo pag naalala ko na yung setup natin dyan. Pero yun nga, meron tayo yung mga pula. Hindi ko sure kung kita dito sa video. May pula, tapos estrosa, tapos olmeti. Yan yung 3 box na nandyan sa setup na yan. Tapos yung 7 is nandito, which is yung isa naman, pangit. Pangit yung laki. Pero the rest, goods. So, in-expect ko na kahit pa paano makakapag-dispose tayo ng siguro 1 to 3 box sa darating na Sunday. Then, yan. Moving forward, magkakaroon tayo ng other products. Ito naman siguro, ito na lang siguro muna yung testing natin ng bell pepper. Posible talaga itigil ko yon. Then, baka dyan tayo mag-experiment ng hydroponics na spinach, hydroponics na pechay, and mustasa. Yan. So, yun lang. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye!